Hey guys, welcome to my channel. My name is Raizen and welcome dito sa ating kwento. Now for today's video, ipapakita natin sa inyo yung process kung paano tayo mag-generate ng image sa ating client using an AI, no? Yung nauuso kasi ngayon for YouTube thumbnails are AI generated images, no? So, kailangan nating sumabay sa uso. Pero unfortunately, yung mga AI generated images, yung iba sa kanila may bayad, no? Katulad ng pinakauso ngayon yung Midjourney. Kaya niyang mag-generate ng AI images ng kahit na ano, but unfortunately, yun nga, may bayad siya and medyo may kamahalan siya. So yung site na ipapakita natin sa inyo ay pwede kang mag-generate for free, no? Unlimited, kahit ilang images yung gawin mo, pwede. Yung downside lang nito guys ay may watermark siya, no? Kapag sinave mo yung video. Pero tuturuan ko kayo ng trick para matanggal yung watermark or para hindi masali yung watermark sa inyong mga videos, no? Or sa inyong mga pictures rather. So, simulan na natin to. No, yung client ko kasi guys, gusto niyang ipa-edit itong picture na ito, no? So, ginawa natin ito last time pero gusto niyang i-edit kasi medyo dikit na kumbaga yung ating padding dito sa area na ito. So, gagawin natin yan. But first, magge-generate tayo ng image. So, yung gusto niya kasi is yung Chinese man. So, Chinese man smoking a cigar. Okay. And then, lagyan natin ng make it more realistic. So, click natin itong generate dito sa baba. By default, guys, yung nakalagay dito sa taas is 1 by 1, no? Square lang siya. So, baguhin natin yan. Gawin nating widescreen 16 by 9 yung dapat na nandito. And by default din, nakaklick siya sa art, no? So, tanggalin natin yan kasi ang ipapakita niyang result is parang art nga lang na katulad nito, no? So, pangit. Gawin nating realistic, kumbaga. So, click natin yung none. Okay, so none. And then, generate tayo ulit. Alright, so there you go guys. Nagpakita na ito ng mga images ng mga Chinese men, no? So, mukhang Chinese na siya. Ang kinagandahan nito sa AI guys is hindi mukha ng tao talaga or hindi totoong mukha ng tao yung i-generate niya, no? So, wala tayong malalabag na mga violation, kumbaga. Kasi malay natin yung picture na kinuha natin sa Google, ayaw niya nang ipakita yung kanyang mukha, no? May mga privacy issues. Then, dito sa AI, pwedeng masolve yun kasi nga hindi sila totoong tao. So, pero yung mga na-generate na image na ito guys, medyo hindi ko gusto kasi ano lang siya. Plain lang siya, no? Gusto kong may nakikitang smoke. Okay? So, maganda na ito actually, itong isa. Pero kung mapapansin nyo, yung kanyang usok ng sigarilyo, hindi nagmumula dun sa sigarilyo. So, mas gusto natin na nagmumula siya doon para mas maging realistic siya, kumbaga. So, pwede natin ito siyang gamitin, no? Click lang natin yung edit, tapos show similar. And there you go guys, no? Kung mapapansin nyo, magkakamukha lang sila. Kasi nga, nag-generate tayo dito sa image na ito. So, eto, may nakita na tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. Binilang ko yung kanyang daliri guys kasi minsan, kapag nag-generate ka ng AI images, minsan hindi niya alam yung 5 daliri. Kumbaga, minsan kulang siya. So, eto, kumpleto na siya, no? Ipapakita natin sa inyo yung process ng pag-save guys. For example, isa-save na natin to kasi ito na yung gusto yung image. Okay? So, kung makikita nyo may download dito. Kapag din-download mo yan and chinek mo yung kanyang generated image, tingnan nyo to guys. Alright? Ayan. Kung mapapansin nyo guys, no, meron siyang tinatawag nating watermark and we don't want that. Kapag pinutol mo lang kasi to or kapag na-crop mo lang kasi to, mababawasan na yung ratio ng image natin. So, yung gusto kasi natin is 16 by 9, no? So, ang gagawin natin guys, instead na isa-save natin siya dyan, ang gagawin natin is magpe-print screen na lang tayo. So, click natin yung picture, no? Tapos, we will be using any type of print screen or snipping tool na gusto mo. So, ito yung sa akin, no? Pwede kong gamitin ito. And then, I'll just click new. And then, I will just crop it. There it goes. So, ito na siya, guys. Pwede nyo nang i-save, no? Wala na yung watermark. And at the same time, maganda pa rin yung picture, no? High quality pa rin yung picture.
and pwede nyo na itong gamitin sa inyong mga designs, no? Tapos hanapin natin kung saan natin na-save yun. So, ito yun siya guys. And kung mapapansin nyo, no, wala na yung watermark dito. So, solve na yung problem natin. But sir, maapektuhan ba yung quality ng picture? Well, hindi. Tingnan natin guys ha, palakihin natin siya. Tapos, kung i-zoom natin, tingnan nyo guys, high quality pa rin talaga yung picture, no? So, magandang gamitin yung Adobe Firefly kasi high quality yung mga pictures na binibigay niya sa atin. So, pwedeng-pwede nating maggamit in any ways na maisipan natin. Pwedeng pang desktop background, no? Pwedeng pang trabaho, YouTube thumbnail designing, and kung ano-ano pa. So, that's it, no? Free itong AI website na ito. Inuulit ko, pwede kayong mag-generate ng kahit ano. But at the same time, bantayan lang natin yung mga standards na meron dito sa Adobe Firefly. Kasi may mga pinapakita din sila dito na bawal yung drugs, bawal yung nudity, bawal yung parang something na crime or gory na masyado yung picture na i-generate nyo. So, that's it. Hopefully nakatulong para sa mga graphic artists dyan. And yeah, subscribe ka sa ating channel kung sakaling nakatulong ito sa inyo. And yeah, see you on our next videos. Have a great day. Peace out.